Posible umanong sinasadya ng China ang mga agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea para isuko ng Pilipinas ang interes nito ayon sa isang eksperto. Paghihimok niya sa gobyerno, palawakin ang defense cooperation ng bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng masamang panahon, patuloy na nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa sa bahagi ng Exclusive Economic Zone malapit sa Zambales. Sa nagdaang 2 araw, tumutok ang BRP Magbanwa sa karagatang 70 hanggang 80 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Nakatapat nito ang China Coast Guard Vessel 3103 at ang kapalitan nitong 3304. You are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. We are really standing up against the Chinese unlawful presence dito sa loob ng Exclusive Economic Zone para hindi ma-legitimize ng China na masabi nilang they have the total control of these waters. Sa forum kanina ng ADR Strat-Based Institute tungkol sa Philippine-Japan Strategic Cooperation, may babala si dating Philippine Navy Admiral at Security Analyst Rommel Jude-ong sa ginagawang taktika ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa paghati ng opinyon ng sambayanan sa pamamagitan ng maling impormasyon, posibleng sinasadya raw ang panggigipit na ginagawa ng China. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa mga alegasyong ito. If they are able to escalate tension to the point that yung target country is willing to give up yung national interest niya just to avoid further escalation. And that area I'm worried about sa West Philippine Sea kasi sometimes we are focused on the de-escalation, we are not looking at the big picture, which is we are incrementally losing. Isa sa mga ipinapanukalang solusyon sa panggigipit ng China ang pagpapalawak ng defense cooperation hindi lamang sa Japan, kundi pati sa South Korea, Taiwan at Australia. Sa linggo nakatakdang mag-usap sa telepono nina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joseph Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Kabilang sa pag-uusapan nila ang mga kaganapan sa rehiyon at kooperasyon ng tatlong bansa kasunod ng makasaysayang Trilateral Summit Abril noong isang taon. Sa susunod na linggo naman, bibisita sa bansa si Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi para pag-usapan ang mga political, defense, security, economic at development cooperation ng dalawang bansa. Ito'y habang hinihintay pa ang pagbigay ng concurrence ng Japanese Parliament sa Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement na magpapatibay sa defense cooperation ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.